Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Duterte, Alam mo, kung ako sa iyo, Ontiveros, girahin na natin. Basta mauna ka, ha? Ikaw ang ano dun sa, di ba maganda naman niya yung barko natin ng Navy, tapos dun ka sa harapan mismo, gumanong ka pa. Ganun-ganun ka sa gitna. Di ba? Magandang ganun. Bida-bida ka naman eh. Doon ka na sa gitna. Alam mo maganda, Ontiveros? Ikaw, maganda siguro magpabomba ka ng tubig. Tapos yung tipong, yung na ano na yung, na nagaganit, yung ano mo, yung damit mo na nagpupunit-punit na. Naapi ako ng China. Ganun. Tubig yun! Nakakala nyo kung ano yun, ha? Ang dudumi ng isip nyo. Tubig yun! Kasi binombomba siya ng tubig. Kayo naman. Ang dumi ng isip nyo. Hindi, kasi ganun yun, di ba? Para magbida-bida siya. Wala siya doon, sa barko. Tapos, medyo na yung mga Chinese. Ayaw, tubig! Hindi, maganda ho yan. Maniwala ho kayo sa akin. Magaling ako sa PR. Ibang level yung scandal na ganun. Mantakin mo, nalunod kayo sa dagat. Nalunod sa dagat. Wala na silang iboboto. Oh. Hindi. Meron naman tali yun eh. Kunwari lang nalunod kayo sa dagat. So bago kayo pumunta doon, may salbabida na kayo, tas meron pa kayong life jacket, tas nakatali pa kayo. Tapos pag binasa na kayo, talon kayo sa dagat. Tapos magsisisigaw, ganun, no? O, nakatali naman kayo eh. Pag-cut ng media, pagtigil ng TV5 at saka ng GMA, kukunin na kayo ngayon, di ba, ng mga Coast Guard. Million views yun, oo. Gandang content doon, Madam Ontiveros. At sigurado ako, panalo ka nun. Humingi naman ng tawad sa mga dabaw nun si dating presidential spokesperson Harry Roque. Tila pinagsisihan. Alam mo na, OA yan ako dito kay Roque, ha? Tigil-tigil mo na yan, Roque. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Alam mo, alam mo nung pinapanood ko yung rally, nung siya na yung nag-i-speech. Nanood na lang ako na Netflix eh. Di ba after niya si PRRD, kaya tuloy nahuli ako ng panood kay PRRD. Bakit gusto mo na pumunta sa Amerika? Alam mo, Roy Banares, pupunta ako sa Amerika as a tourist. Not as a worker. Ayokong tumira doon. Ang dahilan ko lang bakit ako pupunta ng Amerika, kasi si Randel Bunagan, magmumotor kami. Yun lang. Walang traffic, kaya ako gusto pumunta doon para magmotor. Pero tumira, dili na. Hindi, totoo, walang biro Hindi ko gustong tumira sa Amerika. Kasi ang layo-layo ng lakaran. Tas ang hirap-hirap daw ng buhay dyan. Kasi alam mo, si Randel Bunagan niya, hirap nagtatrabaho talaga siya. Yung ang aga-aga gumigising, tapos may iba pa siyang trabaho, may iba siyang... Ewan ko, totoo ba to? Ikaw, si Roy Banares kasi mayaman ho yan. Milyonaryo sa Amerika yan eh. Si Roy Banares. Pero yung mga ibang mga taga-Amerika po ba dito, di ba? Kailangan ninyo magdalawa ng trabaho para ho talaga mag-survive. Di ba? Totoo naman eh, kailangan natin magtrabaho para ho mag-survive. Pero yung... kasi yun yung mga naging kaibigan ko Ewan ko kung mahirap lang sila. Pero ganun daw eh, para ka talaga kayod kalabaw kailangan mo. Kasi naalala ko noon, nagpunta ako ng Amerika, yung isang technician namin sa gabi, laging late.
Oh, meron kasi kaming pinag-showan doon na 1 week kaming show. Same bar. Okay? Noon pa yun, matagal na yun. Tapos, lagi siyang late. Sabi ko, bakit lagi kang late? Pagpasensya mo na, 3 yung trabaho ko. Wow. Anong trabaho mo? Sa umaga, may trabaho siya hanggang hapon, 4. Tapos, 4 pataas hanggang hapon, may trabaho na naman siya. Tapos, parang magpapahinga lang siya ng konti. Tapos, magtatrabaho na naman siya sa gabi bilang yung sound technician. Ganon. Sabi ko, bakit? Hindi, alam mo, mahirap talaga ang buhay dito. Ang dami mong bayarin. Ang daling umutang. Yan ang lagi nila sinasabi sa akin. Ang daling umutang dito. Ikaw pa ang lalapitan ng mga bangko para mangutang. Sabi niya, talagang hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Bibili ka ng kotse para hirapan, para ma-approvean. Sa Amerika daw, madaling umutang. At yung bangko pa ang parang nagmamakawa sa yung mangutang ka. Pero, mababaon ka talaga kasi nga madali kang umutang eh. Sabi ko, kaya pala yung isang chismosa doon nabaon eh. Kaya, hindi siya, kaya nga sabi niya, oo, kaya kailangan ko magtrabaho kasi meron akong binabayarang kotse, ganun siya eh. Meron siyang binabayarang mortgage daw ng bahay niya, something like that. Sabi ko, ganun? Sabi ko, dukha ka pala. Hindi, biro lang po. Kami isa lang ang trabaho namin. Sa gabi lang, tapos chicha na. Hindi, biro lang ha. Yun ang sabi sa akin ha. Kaya nga sabi ko, ayoko na dun eh. Kasi kahit papaano, sa ibang bansa, isang trabaho lang mabubuhay ka na. Hindi, Middle East. Kaya tanong ko sa inyo, sa Middle East, hindi naman masyadong nagdodoble trabaho dyan eh. Sa Middle East, basta kumayod ka lang doon sa trabaho mo, libre na pagkain mo eh. Libre na pagkain mo, libre na tirahan mo, tapos sapat na yung sahod mo kahit papaano. Kung gusto mo lang mag-uwi ng something, alam mo naman, minsan yung pamilya mo, pagka nagpunta ka ng ibang bansa, akala mo milyonaryo ka na. Di ba, may mga ganun eh. Pag nagpunta ka ng ibang bansa, kunwari nag-OFW ka na, ang treatment na sa'yo ng mga kamag-anak mo, ikaw na ang gatasan namin. Ikaw na lahat ang sasagot na may sakit dito sa barangay namin. Ganun eh. Kaya tuloy, ikaw naman, racket, tung ano ng racket. Minsan walker, minsan bugaw, ganun. Lalo na sa KSA, oh. Alam mo, meron akong kaibigan niya sa Qatar. Nagtatrabaho siya sa engineer siya sa yung Qatar Oil ba yun? Ano ba yung oil na yun? Yung ang mga in-demand doon, mga engineer na Pilipino, alam mo itong engineer na ito, nagtatapon to ng pera. Ganun siya naghahanap siya ng paggagastusan. Ganun katindi. Oo, walang biro. Yung Qatar Oil ba yun? Basta, nakalimutan ko na yun. Sabi ko nga, pag gusto mo magtapon, pwede mo itapon sa amin yan. Tuloy natin. Niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas Ayun, QP, Qatar Petroleum. na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Naku po. Ayoko talaga pumunta sa rally. Ayoko pumunta sa rally. Iba talaga lalabas sa bibig ko. Alam mo kung lumabas kay Jimmy Bondok doon sa kalagitnaan ng kanta niya, yun ang lalabas talaga sa bibig ko eh. Ba't naman kasi kayo nagpabudol? Hindi, alam mo, sino sa inyo dito isko niyan? Taas nga yung mga kamay. Yung mga isko niyan, yung mga hindi nagpabudol. Ramdam niyo eh. Yung kanta ni ni Jimmy Bondok, di ba? Ganun yung gusto niyo sabihin sa kalagitnaan eh. Dinamay niyo kami sa kagaguhan niyo eh. Dinamay niyo kami sa pagbubudol niyo eh. Minsan gusto mong hindi, eto kaya nga minsan yung iba diyan, katulad kahapon, yung nanonood ako diyan, nagsalita ako ng kasi kayo nagpabudol eh.
Alam mo, minsan yung iba na nagagalit na, banat bay naman, move on ka na. Nagkamali na kami, patawarin mo na kami. Mga ganun yung iba, di ba? Maraming ganyan dyan eh. Oh, sino yung mga nabudol dito na ganyan ang nasa isip? Banat bay naman, wag mo na kami sisihin. Nabudol na nga kami, sisisihin mo pa kami. Ayan, mga ganyan. Sino yung mga nabudol dito na ganyan ang pag-iisip? Itaas nyo nga rin yung mga paa nyo. Oh, di ba? Maraming ganyan eh. Maraming nagsasabi ng ganyan. Banat ba? Huwag mo naman nang ipagdikdikan yung pagkakamali. Alam mo, minsan kasi, gusto namin pagdikdikan kasi dinamay nyo kami. Yun ang totoo doon. Kung hindi dahil sa inyo, inaway nyo pa kami. O, kung hindi dahil sa inyo, nadamay tuloy kami. Yun ang masama doon eh. Kung sana kayo lang eh, okay lang eh. Eh, kayo yung nabudol. O, di sige, kayo yung nabudol. Kasalanan nyo. Di ba, halimbawa, nabudol ka ng investment scam. Ano pa kailam ko? Nabudol ka. Okay, go. Ikaw yung nag-invest, akala mo babalik sa'yo ng doble, kasalanan mo. Oh. Ang problema, eto eh. Yung perang ininvest mo, galing sa akin. Kinuha mo sa akin. In other words, dun sa scam na yon, idinamay mo ako. Dapat ikaw na lang yung nagpakatanga. Dinamay mo pa kami. Siyempre, mabibuisit kami. Wala kaming kinalaman, tas bigla nyo kaming dinamay. Tapos, siniraan nyo pa kami. Nung sinabi namin sa inyo, huwag ka maniwala dyan sa scam na yan. Kasi, pwede ba naman mas mataas pa ang interest sa bangko? Pwede ba? Anong ginawa nyo? Pinagmumuran nyo kami nun eh. Ano sabi nyo sa amin? Gago ka pala eh. Ang damot-damot mo, ayaw mo magpautang. Isosoli ko sa ito, doble pa. Di ba ganun yung ginawa ninyo eh? Nung sinabi namin na scam yan, pinapasok mo sa investment na yan. Ano sabi nyo? Gago ka pala eh, damot mo. Talagang napakawalang yamong kaibigan. Ayaw mo magpautang. Babayaran ka naman ng doble. O, ano nangyari? Eh di syempre, yung 1 milyon mo binigay mo sa kanya kasi kaibigan mo siya. Oh. Tapos, hindi, alam mo, hindi na okay yun. Pero syempre, nagtiwala ka doon sa kaibigan mo. Inabot mo. Ito, 1 milyon. Oh. Bahala ka na dyan. Nababayaran mo ako kahit anong mangyari. Ha? Oo! Kapakaano mo naman eh. Damot mo ha. Ikaw na nga yung nangunguta. Ikaw pa yung sinabi na madamot. Eh, no? O, tapos yung pag-invest niya, kamot ulo. Budol pala to. Hayop. Nabudol ako. Pre, pasensya na pre ha. Pre, sorry. Sorry ha. Sorry, sana nakinig ako sa'yo. O, di ba? Ganun eh. Ganun na nangyari. Sorry ha. Sorry ha. Nakinig ako sa'yo. O, sabi ko, wala akong pakialam. Basta bayaran mo ako. Hindi pre, wala na talaga akong pera eh. Nandun na lahat eh. Ininvest ko na eh. Inang hayop eh. Di ba? Ano nangyari? Nananahimik yung 1 milyon ko doon dahil sa kagaguhan mo, katangahan mo, dinamay mo kami. Damay tuloy tayo. Oh. Saan ang punto ko? Yan ang nararamdaman namin. Alam na namin budol, hindi nyo pa kami pinaniwalaan. Tapos, inaway nyo pa kami noon. Oh, wala yan, iskomunista yan, wala yan. O, ganyan, di ba? Ano nangyari? Sino ngayon ang komunista? Tapos biglang magagalit kayo pag sinabi namin at pinaalala namin sa inyo, wag na kayo uli papabudol ha. Darating na naman ng eleksyon, magpapabudol na naman kayo. Tapos bigla kayo magagalit. Kasi tandaan ninyo, hindi ko kami naiinis dahil sa gobyerno lang. Naiinis kami, alam nyo nang ganyan, binoto nyo pa. Ikinampanyan nyo pa. Doble, tripling inis namin eh. Naiinis na nga kami dahil alam namin ganyan yun. Tapos, binoto nyo, pangalawang inis na yun. Tapos, kinampanyan nyo pa, pangatlong inis. Ano kayo ng waiting? Tapos ngayon, nagkakandara pa kayo sa PDEA list. Nagkakandara pa kayo sa drug video. Ngayon, naiintindihan nyo na yung mga iskonya na nabibuisit sa inyo. Lintik na video-video, sinabi na namin sa inyo yan nun eh.
Sinabi na ni PRRD yan eh. Tapos hindi naman kayo naniwala. Tinawag nyo pang mangkanor si PRRD. Matanda na yan, kaya ganyan yan. Tapos ngayon, kailangan nyo ng approval kay PRRD. Ano ba talaga? Totoo ba yung PIDEA? Totoo ba yung PIDEA? Now you know. Now you know bakit kami nabibwisit. Di ba? Eh kasi nga sinabi na nga niya yan eh. Tapos ganyan, hihingi kayo ngayon ng biglang, Mr. President, PRRD, Tatay Digong, totoo po ba yung PIDEA? Sinabi niya na nga noon yan. Tapos ganyan, sasabihin nyo, totoo ba yung PIDEA list? Totoo ba yung PIDEA na yun, yung ano? Eh kung ako si PRRD, binara ko talaga kayo eh. Buti na lang, mabait si PRRD, hindi ko katulad eh. Hindi, kaya nga, alam mo, ito this is the reason why hindi ako nagpupunta masyado ng rally. Kasi naaano ko eh. Pasensya na po medyo may part po sa akin kasi na may pagkamasungit ako eh. Yung parang nabibwisit ako pagka, kayo may kagagawa niyan eh. Tapos gayon, galit na galit kayo. Ayan, halos bumula yung bibig nito mama na to eh. Pero sino ba to? Ito rin yung kampanya ng kampanya sa Unitain nun eh. Ngayon, bumubula na bibig. Na-high blood na, alam mo yun na kesyo, sana maaawa ako. Hindi eh, nabibuisit ako eh. Yun ang totoo, nabibuisit ako eh. Ngayon, galit-galitan ka na. Pagkatas mo ikampanya ng todo-todo noon. Sayaw-sayaw pa sa stage. Di ba? May pasayaw-sayaw ka pa sa stage, nakisama ka pa. Minsan kaya nakakabuisit eh. Tas ngayon, gagalit-galit ka, halos kulang na lang, magdragon yung mukha mo. Person Harry Roque, tila pinagsisihan niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Tao rin naman kami ba't di kami nabudol? Hindi yung magandang dahilan yon. Senator Roque o spokesperson Roque. Tao rin naman kami, ba't di naman kami nabudol? Ewan ko sa inyo. Pag nanonood ako ng politika sa Pilipinas, na ano ko eh, parang, saang part kayo naniwala? Saang part doon? Di ba? Sabi nito, si BP Sara nabudol din. Ang tanong nga dyan nabudol siya noon. Ngayon ba, inaamin niya nang nabudol siya? That's the 100 million question. Wala pang tugon ang palasyo sa mga pahayag ni Duterte. Pero ang Armed Forces of the Philippines, iginiit na nananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Hindi rin daw sila kailanman nakakalimot sa mandato nilang protektahan ang soberanya at integridad ng ating teritoryo kahit sino man ang nakaupo sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sige, tao lang naman tayo. Tanggapin na nga natin yung dahilan na yan. Kasi ganito Natatawa ako sa dahilan. Tao lang tayo kaya tayo nagkakamali. Oo nga, bakit? Ngayon ba, ano ka na? Hero ka na? May superpower ka na ba ngayon? Superman ka na ba ngayon? So kung dinadahilan mo, tao ka, kaya ka nabudol noon, 2025, tao ka pa rin naman 2028, tao ka pa rin. So don't tell me magpapabudol ka na naman. Di ba?
Logic says ganun eh. Tao ka nga noon. O ano ba nangyari? Naging animal ka na ba ngayon? O naging alien ka na ba ngayon? Para masabi mong 2025, di ka na papabudol. 2028, di ka na rin papabudol. Anong nagbago sa anyo mo? Anong nagbago sa ano mo, sa nature mo? Di ka na ba, iba na ba nature mo? Diba, parang hindi ko gusto yung dahilan na tao lang, nagkamali lang. O tao ka pa rin sa 25. Tao ka pa rin sa 28. So, are we going to expect na magkakamali ka pa rin ulit? Nagagalit na iba eh. Move on ka na dyan. Oo na. Nagpabudol na nga sila eh. Ikaw, hindi ka nagbudol? Ano pa ba? Ngatain mo. Ngatain mo yung sinasabi ko sa yung nguyain mo. Meditate it day and night. Oo, nabudol ako. Tang. Para hindi na maulit. Diba? Hindi, yun ang totoo. Yan ang purpose ko dito. Yan ang purpose ko dito. Para hindi nyo na ulitin. Sa susunod, okay? Sa susunod, huwag kayong makinig sa mga vlogger. Mag-research kayo ng sarili ninyo. Huwag kayong sumalalay lamang sa apelido ng tao, ng kandidato. Wala yan sa apelido. Nasa ano yan? Nasa accomplishment. Kasi tao lang kayo, tas sa susunod si Aimee naman boboto nyo. Tao lang ako eh. Yung Aimee na lang boboto ko. Di ba iba naman si Aimee kay Bongbong? Ito pa masama niyan. Tao lang ako, nabudol ako ng mga vlogger nung 2022. Sino pinakikinggan mo? Yung vlogger din nung 2022. Tanga talaga. Tama, mali. Ang sakit, di ba? Nagpabudol ka na nga dun sa vlogger na chismosa noong 2022, tapos ngayon, pinaniniwalaan mo pa rin yung chismosa ngayon kasi bumaligtad na siya. Anong nagbago? Wala. Nagpabudol ka pa rin. Yun ang katotohanan. Tama, mali. Tapos sasabihin mo sa akin, tigil ka na ba? Move on ka na. Hindi ka naman nag-move on eh. Nagpapabudol ka pa rin ngayon kaya hindi ako mag-move on. Ang sakit pakinggan ano? Oo, ganito talaga dito. Masakit makinig dito. Maniwala ka sa akin. Ay kung ikaw ay mahinang nilalang, hindi ka para sa channel na to, hindi ka banateros. Hindi, mantakin mo yun. Mantakin mo ha. Ito totoo eh. Mantakin mo na budol ka na nga nung vlogger na yun. Tapos ngayon, meron na naman siyang ibang sinasabi, naniniwala ka pa rin dun. Anong tawag sa'yo? Araw-araw, tanga? Matuto ka naman. Kala ko ba hindi ka na magpapabudol? Tapos gusto mo ako mag-move on. Eh ikaw nga hindi ka nga nag-move on sa nang budol sa'yo eh. Ayaw mo libayan yung iwanan yung nang budol sa'yo nun. Doon ka pa rin nakadikit ngayon eh. Gusto mo mag-move on ako? Diba? Anak kayo ng weteng, oo. Dapat sa inyo, talagang dikdikin hanggang madurog. Oh. Eto This is a very simple. Hindi. Sorry, wala na pala yan. Tapos na yan, ha? Ito. Ito si Ontiveros. Banata naman natin. Duterte and this man all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements. Kala mo hindi ko alam yan, ha? Halatang may teleprompter ka, kunwari ka pa. Nagbabasa ka. Wag ako. Ibagalaw ng mata mo. Sabihan mo yung cameraman mo, ilayo. Ha? Ilayo yung camera.
para hindi halata nagbabasa. Tapos i-zoom na lang para nakapokus sa mukha mo. Pero malayo, para yung mata hindi masyadong halatang nagbabasa. Halata eh. O, ayan o. gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements Kaganito eh. They're contradictory. Sa iba nakatingin. Layuan mo. Ubis nagbabasa eh. all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the Tumitingin ka sa babae. Ilayo mo pa. soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. Pero totoo naman. Hindi niyo ba napansin? Noon walang gulo. Ilan lang ang binomba ng tubig noon. Sa dami-dami ng mga pumupunta doon, ilan lang o. At the same time, yung mga mangingisda natin, nakakaingisda noon. Bakit ngayon? Ultimong Coast Guard natin, hinaharang. Dati ang hinaharang lang mga mangingisda, pati ngayon Coast Guard natin. Sinong mas maayos? Mas maayos ba yung magulo? O mas magulo is maayos? Ang gulo mo eh. Ikaw ang magulo. Mas maayos noon, mas hindi binobomba noon, hindi maayos. Ngayon, kahit kasamahan pa ng Coast Guard, binobomba. So, magulo. Ang gulo mo talaga. Ito si Ontiveros. During his administration, that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was Nakapag inareglo ni Duterte yan eh. Nakapangisda yung mga mangingisda doon eh. Ine-exaggerate mo na naman eh. Hindi, alam nyo kung bakit to humihirit na naman ng ganito? Kasi ang eksena na ngayon, Marcos versus Duterte. Sabi niya, hindi pwede yun. Ako na una eh. Ako una eh. Ontiveros versus Duterte. Bakit biglang Marcos versus Duterte na ngayon? Hindi pwede. Kailangan gumawa ako ng scripted na video para gawin akong topic na naman ng mga vlogger. Tulad ko. Di ba? Tuloy. During his time, the Chinese Navy vessels with missiles chased and harassed Filipino journalists. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Duterte, Alam mo, kung ako sa iyo, Ontiveros, girahin na natin. Basta mauna ka ha. Ikaw ang dun sa, di ba maganda naman niya yung barko natin ng Navy. Tapos dun ka sa harapan mismo, gumanong ka pa. Ganun-ganun ka sa gitna. Di ba? Magandang ganun. Bida-bida ka naman eh. Doon ka na sa gitna. Alam mo maganda, Ontiveros? Ikaw, maganda siguro magpabomba ka ng tubig. Tapos yung tipong, yung na ano na yung, na nagaganit, yung ano mo, yung damit mo na nagpupunit-punit na. Naapi ako ng China! Ganun. Tubig yun! Nakakala nyo kung ano yun ha. Dudumi ng isip nyo. Tubig yun! Kasi binombomba siya ng tubig. Kayo naman. Ang dumi ng isip nyo. Hindi, kasi ganun yun, di ba? Para magbida-bida siya. Punta siya doon sa barko. Tapos, medyo na yung mga Chinese. Ayaw, tubig! Ayaw! O, di ba? Isipin mo nun, Ontiveros, bida-bida ka nun. Pag nangyari sa'yo yun, Ontiveros, para sa Senado. Ganun ang ending mo. Isipin mo, ha? Kunin mo si Sahad. Si Sahad Andal ng Cinemotion. Tapos, grabe yung drama nun. Tapos, ganun ka, tapos sa dulo, Ontiveros,
for president. Di ba? Bayani siya noon. Pag nangyari yun, bayani siya. Madam, mauna ka na. Maniwala ka sa akin kung gusto mong kasi wala kang pag-asang manalo na presidente o di kaya vice president, wala po kayong pag-asa. Maniwala kayo, wala ho kayong pag-asa. Pero pagka kayo ho, mismo yung nabomba, binomba ng tubig doon sa karagatan, maniwala ho kayo, may pag-asa ho kayo maging vice presidente o kaya presidente. O, di ba? Manalo yun. Isipin mo, tapos tinamaan ka ng tubig, tapos tawag doon, tumilapong ka sa dagat. O, tasabang, isipin mo yun, ha? Tapos doon siya sa dagat, sisigaw siya, "Help! Help! Saklolo!" Siyempre, yung mga TV5, nandyan na. TV5, GMA. Bibidyo ka na nun, no? Si Ontiveros, naluluno dahil binasa ng tubig, binomba ng kanyon. O, di ba? Uy, ba't na to? Bakit gusto nyo? Hindi, isipin nyo, binibidyo kayo nun, no? Pak. Tapos, kita mo, Saklolo, para sa bayan! Para sa bayan! Ganon, di ba? Mantak, alam mo. Headline yan. Ontiveros, nakipaglaban sa China. O, presidente. Ganda niyan. Hindi, maganda ho yan. Maniwala ho kayo sa akin. Magaling ako sa PR. Ibang level yung skandal na ganun. Mantakin mo, nalunod kayo sa dagat. Nalunod sa dagat. Wala na silang iboboto. Oh. Hindi. Meron naman tali yun eh. Kunwari lang nalunod kayo sa dagat. So bago kayo pumunta doon, may salbabida na kayo, tas meron pa kayong life jacket, tas nakatali pa kayo. Tapos pag binasa na kayo, talon kayo sa dagat. Tas magsisisigaw, ganun, no? O nakatali naman kayo eh. Pag-cut ng media, pagtigil ng TV5 at saka ng GMA, kukunin na kayo ngayon, di ba, ng mga Coast Guard. Million views yun, oo. Gandang content doon, Madam Ontiveros. At sigurado ako, panalo ka nun. Gawad Award. Best Actress, di ba? Basta, nyo lang, kailangan yung mahiwala yung luha doon sa dagat. Kasi minsan, hindi makikita yung luha na nalulunod na kayo kasi may tubig-tubig na nagtatalsikan. Kailangan maghiwala yung luha sa dagat. Para makita ng tao, ay grabe, sobrang lumaban siya sa bayan, lumuluha na siya. Parang si Erap nung dumampot ng basura sa dagat, di ba, tinapon muna yung Di ba? Hindi, anyway, alam nyo, sa totoo lang, ito hindi ho to joke, Ontiveros, Posible niyang gawin to. Kasi mahilig siya sa drama eh. Ang hilig niya sa drama. Yung sa Senado, ginagawa niya, puro drama yun. Pag nagbibideo siya, puro drama. Talaga naman, no. Pag nagsalita siya, di ba? Ang gulo nyo. Itigil nyo na yan. Hindi totoo yung ginagawa. Di ba ganun siya? Mahilig ka rin naman sa drama. Sagad mo na. Ang title, Sagad. Sagad ang drama. Utuin mo para gawin niya. Malay mo. Pag ginawa niya yan, tapos nanalo, lagot ka. Aalis na ako ng Pilipinas. Nako. Anyway, ito. Andali lang panoorin nyo ito. Politika ang dahilan kung bakit nakararanas ng matinding panggigipit si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Ito ang sagot ni Senador Robin Padilla nang tinanong kung bahagi ba ng political oppression ang iba't ibang issue at kaso na kinakaharap ng butihing pastor. Bukod kay Pastor Apollo, ay pinatawan naman ng National Telecommunications Commission ng indefinite suspension ang Sunshine Media Network International o SMNI kung saan madalas na lumalabas ang kanyang mga programa. Yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap
noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Bukod sa Regional Trial Court ay pinasisipot rin sa pagdinig ni Risa Ontiveros sa Senado si Pastor Apollo batay lamang sa mga walang ebidensyang akusasyon. Kahit ang nais ni Senator Padilla na imbestigahan ang di makatarungang indefinite suspension sa SMNI ay di pa rin natutuloy-tuloy sa kabila ng matagal na niya itong hinihiling na imbestigahan sa liderato. Napaka-importante ito, ha? Siya ho ang gustong mag-imbestiga tungkol sa indefinite suspension. Alam niyo ho ba na hindi ho yan parte ng ating batas yung indefinite suspension? Ganyan yung ginawa nila kay Ka Eric eh. Indefinite yung pagkakulong. Kaya nga, di ba, tumakbo sila sa korte. Sandali, walang ganun. Bawal ho yung indefinite. Eto ho nangyayari. Tinanong ho namin sa SMNA yan eh. Bakit ganun? Yung suspension ng MTRCB ba yun at saka ng National Telecommunication Corporation, NTC. Oo, tama. Eh, ano po, indefinite? Hindi ho dapat ganun na indefinite ang suspension. Kasi ho, pag sinabi mong indefinite suspension, ano ba talaga? Kasi ang suspension is parang sinuspend mo lang kasi iniimbestigahan kung ano bang nagawang paglabag. So dapat meron niyang oras. Ito, 2 buwan o 3 buwan. O kahit nga isang taon eh. At least sinabi mo. Pero yung sabihin mong indefinite, ano to? Anong basihan mo na batas o rules and regulation para sabihin mo indefinite lang? Walang ganun. Kaya nga gusto ni Senator Robin na imbestigahan ho yan. Bakit indefinite? Walang ganun sa Pilipinas. Ano yan? Indefinite, depende. Yung sa madaling salita. Sumipsip ka sa amin, okay ka na. Tumigil ka sa mga bana, tanggalin mo yung banateros, okay ka na, SMNI. O tanggalin mo yung mga bumibira sa amin dyan, okay ka na. Ganun ba indefinite suspension? Ako naman. Tinan mo ang mga nagsususpend pa sa kanila, it's all under the office of the President. Sana nga kung merong court order, pwede pa sana di ba? Parang, okay, sabi ng korte, wala tayong magagawa. Sila ho sila hong batas di ba ho? Pero ano bang papel ng executive branch? Nagpapatupad ng batas. Kaya nga to execute a law. Kaya nga niya sinasabi dito ni Senator Robin, sandali, ano yun natin to? Ihiring natin to. Anong batas ang nagsasabing indefinite sila dapat masuspend? Yun eh. Buti, alam nyo kaya matalino talaga ito si Senator Robin. Simple lang pero rock. Hindi totoo po Kiyo, salamat po. Ng Senado. Ano na siya yung kaso ni Pastor kasi nag-domino na. Umabot na hanggang sa SMNI, Freedom of the Press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Tama yun, di ba? Kasi yun ang unang sinasabi nila, yung programa lang nila Ka Eric bakit hindi yun? Actually, meron niyang bago sila ngayon yung Pilipinas Kung Mahal na yun. Wala na yun sa ewan ko kasi nakaseparate siya Nakaseparate siya doon sa channel ng Sunshine Media at saka ng DZAR ba yun? Or something, sorry hindi ko alam. Makakalimutin lang, huwag kayo magagalit SMNI. Wala na siya dun Nasa ibang channel na siya. So ibig sabihin, kung yun talaga ang culprit o yun ang dahilan para isuspend ang SMNI, wala na siya bakit nyo sinususpend pa rin? DZAR nga, tama nga ako. Kayo talaga. Yun na nga, wala na nga siya. Bakit pa siya tuloy-tuloy yung suspension? Ibig sabihin, hindi sila kay Eric ang problema. Hindi yung programa nila. O kahit nga pati yung gikan sa masa, nadamay. MTRCB, anyari. Kasi ang dahilan daw, pagmumura. Wala na yung gikan sa masa, tinigil na.
Bakit di nyo ibalik? Pasensya na ho. MTRCB, may mga kilala ho tayo dyan, may mga kaibigan tayo dyan. Pero dahil sa ginagawang nyo yan, nasisilipan kayo. Sir, ma'am, ginagalang ko panahon kayo. Actually, ma'am, ito in fairness, hanga ako sa inyo dahil may prinsipyo kayo. Dahil kayo po ay, di ba, ang pagkaalam ko, kayo ay mananampalataya. Pero don't tell me, it's because the command lang ito ng Office of the President, you will follow. Asa na ho yung prinsipyo dun? In reality, madam, sorry po chairwoman ng MTRCB. Tayo ho ay pinuri ko ho kayo noon. Pero di ba ho yung mga sinususpend ninyo, tinanggal na sa programa ng SMNI? Bakit nyo pa tinutuloy yung suspension? Alam ko ang dahilan. Inutusan kayo ng palasyo. Inutusan kayo ng Office of the President at maiipit naman kayo. Di ba ho? Ma'am, yun naman ang katotohanan eh. Alam ko namang hindi galing sa inyo yung utos eh. Alam ko na galing ito sa taas. Di ba po? Alam nyo? Do the supreme sacrifice. Alam nyo na ho ibig ko sabihin. Kung inutusan kayo ng hindi naman naayon sa inyong prinsipyo, it's time to stand for the right thing. Kasi alam natin eh. Alam naman natin kung ano target eh. It's the entire program. Wag na nating sabihin naggikan sa masa lang o kaya yung isa pang programa, yung Pilipinas Kung Mahal. Wag lang ho yun. Kung yun lang, wala na sila eh. Bakit nyo pa rin tinutuloy? May problema ho tayo, MTRCB. Kahit saan ho natin silip-silipin ho ito, may problema ho tayo. Wala na hong ganun. Kami na lang ho maduming bibig dun. Kakapasok lang ho namin eh. So, ibig sabihin, hindi kami ang dahilan. Ayun, sabihin nyo lang. Hindi, sabihin nyo lang, madam. Hindi, kasi kaya namin hindi babalik yan kasi nandyan ang Banateros eh. Aalis kami. Hindi ako kapito ko dyan. Maniwala kayo sa akin. Bakit to? Mas gugustuhin ko pang bumalik ang SMNI kesa na dahil lang sa amin? Hindi ko. Mabubuhay kami, may live kami. Hindi ko kami. Kung kami gagawin yung sangkalang dahilan, pwede naman kami magpakabait dun eh. Magkwentuhan na lang tayo ng showbiz. Pagkwentuhan na lang natin yung pagiging hindi loyal ng Showtime. Ito. Tama ba ako, Jay Guevara? Ikaw, mahilig ka sa showbiz eh. Kasi, naalala ko nun eh, sabi ng Showtime, di ba? GMA, we hate that. ABS, kapamilya kami forever. Tapos may para-parada pa kayong nagaganap. Ang plastic mo, vice ganda, sa totoo lang. Di ba? Kapamilya kami forever! Walang bibitaw! Nag-iyak-iyakan pa kaya. Tapos, may parada pa kayo ngayon dyan. Na kesyo, kapuso na kami. Kapuso na kami. Tapos titirahin nyo yung mga Duterte na kesyo ganito, walang prinsipyo, wala lahat. Anong tawag sa inyo? Kasunduan. Anong due process na naman nun? Sa totoo lang po, napakadaming issue sana na pwede nating pag-usapan sa hearing pero wala pa po, hindi pa na-schedule ang hearing nito. Paalala naman ni Senator Robin na hindi dapat pinangingialaman ng politika ang relihiyon. Bukod sa gagastos ng pera dito ang gobyerno na pwede naman anyang pag-usapan ng tahimik, ay marami din ang masasaktan dahil sa isang leader ng malaking relihiyon ang inuusig. Para sa Diyos at sa Pilipinas... Tama yan. Wag dapat idan kasi may separation talaga eh. Hindi pwede ang state uusig sa religion. Never talaga yon. Tama ho si Robin dyan eh. Kung uusigin mo ang isang relihiyon dahil sa criminal act na ginawa nila, ibig sabihin, hindi na ho yun tungkol sa relihiyon, kung hindi tungkol ho yun sa kasalanan ng partikular na relihiyon na yun sa bayan.
Okay? Kasi siguro malamang sinasabi ni Senator Robin yan dahil sa ginawang pangingialam, pati tights, pinakikialaman, pati yung way ng mga worker ng Kingdom, ang KOJC, ipinakikialaman ni Ontiveros. Ontiveros, gumawa ka ng sarili mong worker. Gusto mo, gumawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan. Okay? Tapos, magpa-volunteer ka. Huwag mong pakialaman yung mga worker ng KOGC kung ayaw nila magpabayad at hindi ho sa kanila ganun. Huwag kang pakialamero. Magtayo kang sarili mong Diyos-Diyosan. Sabi, grabe ka naman. Hindi ko narinig yan kay Bato. Uy, wag naman ganyan. May chismis nga eh. Chismis lang naman yun. Ulitin ko chismis lang chismis. May picture na lumabas eh. Hindi ako sure. Chismis lang naman. Doon sa picture na yun, nandun si Bato sa birthday ni Senator Subiri. Chismis lang naman yun. Tapos may mga nagsabi doon, may nagpost doon, buti pa naka-attend sa birthday ni Senator Subiri, pero isa sa maisog, hindi man lang naka-attend. Chismis lang naman yun, di ba? Oh, chismis lang, huwag kayong mag-alala, hindi ho totoo yun. Ay, nako. Hindi natin alam. Wag muna kayong gumawa ng istorya kasi baka hindi alam mo, eto nag-uusap-usap kasi siguro sila ni Pangulong Duterte, si Bato, at saka sila Bongo, nag-uusap-usap yung mga yan. Kasi talagang ganun yan eh. Baka naman yun ang utos sa kanila ni Pangulong Duterte. So intindihin nyo, baka sinabi ni Pangulong Duterte, dyan lang kayo, wag muna kayong sa politika, mas kailangan kayo dyan dahil darating ang eleksyon, kailangan nyo ng boto. Tandaan niyo, lawakan natin isip natin Lawakan natin isip natin. Hindi wag kagad husga tayo kay Bato. Bakit wala sila doon? Wag tayo kagad ganun. Kasi nakikinig yan kay Pangulong Duterte. Wag tayo mas magmagaling na hindi na Duterte yan. Wag ganun. Bakit to kanyo? Tandaan niyo, hindi pa tayo Duterte supporter. Tao na ni Duterte yan. Kaya wag tayo kagad husga kay Bato. Iyon ang sa akin Okay? Hindi ko pinagtatanggol si Bato. Pero wag naman yung kakalimutan, bago pa tayo lahat sumuporta kay Pangulong Duterte, katabi na ni Pangulong Duterte yan si Bato. Hindi natin alam, baka naman meron silang usapan na wag ka munang sumama dito, baka ma-road tag ka, baka mawala ka sa Senado. Mahirap eh. Pakinggan natin ang ating presidente. Sa tingin ko, hindi naman po gagalaw yan kasi yan ang mga close talaga. Ako sigurado ang close kay Pangulong Duterte, si Senator Robin, Bongo at si Bato. Yan talagang close na close. Ibig sabihin, yan? Naninindigan yung mga yan. Sabi ni Diego Latigo, bakit si Robin? Yun, may punto ka dyan. Hindi, kasi si Robin, hindi man siya nagpupunta, at least nagsasalita siya ng support for Kibuloy. Tama ka naman dyan. Diba? And we will see. We will see what would happen kung anong mangyayari. Pero may nag-comment dito kanina. Sabi dito. Sabi nito ni isa kanina, sa tingin mo ba Natbay si Tulfo ang pambato secret candidate ng mga Marcos? Ako tatanungin mo? Hindi ako naniniwala. Sorry magalit na kayo sa akin pero may sariling mundo ang Tulfo Yung magkakapatid na yan. Sumasakay. Ginagawa nila yan. Pero mas nakikita ko pang sila hindi sila totaling solve. Ako maybe iba ang inyong pananaw. Para sa akin po. Hindi sila hindi silang secret candidate. At eto, malabong pumayag si Romualdez. Malabo. Yung galaw ni Romualdez, yung ubos pera na ginagawa ni Romualdez, nako, hindi sila papayag.
hindi siya papayag na hindi siya ang kandidato ng mga Marcos. Yun ang sigurado ko. Ang laki na ho ng pinundar eh. So, more or less, sa akin, may sariling galaw ng Tulpo. May sariling galaw din to si Romualdez. Si Romualdez, kontrolado niya ang pamilya Marcos. Sigurado ko dyan. Sigurado ko. Imposibleng mag-giveaway si Romualdez sa mga Tulpo. Napaka-imposible. Sa tindi ng investment na ginagawa ni Tambaloslos, hindi lang o financially ha, tandaan ninyo, political investment, name, talagang tinodo niya dito eh. Imposibleng, hindi, sige ikaw na Tulpo. Malabo yan. Si Lisa ang may control, bay. Hindi. Ako ha, ang may control si Romualdez. Maniwala kayo sa akin kasi matagal na hong ganyan yung eksena na yan eh. Marami nagsasabi si Lisa. Pagdating mo sa mag-asawa, si Lisa. Pwede, tama kayo dyan. Pero pagdating sa political move ng mga Marcos, kahit noon pa, ang pinakikinggan nila si Romualdez. Siya ang gumagalaw sa political move ng mga Marcos. Sa mag-asawa, maaari si Lisa ang may say. Tama kayo dyan. Pero sa galaw ng politika ng mga Marcos, ang pinakikinggan nila noon pa ay walang iba kundi ang mga Romualdez. Noon pa yan, ganyan na ho yan. Kaya hindi ho gumagalaw tingnan nyo, ito bakit lahat ng galaw ni Romualdez hindi masita ni Marcos? Utos niya yun. Siya ho may gusto nun eh. Lahat ng galaw niya, isipin mo Kasi, kung ang may galaw niyan, si Lisa, hindi ho papayag na magpapasapaw yan kay Romualdez. Sa tingin ko hindi. Hindi magpapasapaw yan kay Romualdez. Ang sama, bit-bit hanggang ibang bansa, hindi. Galaw ho ni Romualdez yan, sigurado ko. Halatang halata. Itong mama na to, politiko na ito mula noon. Mas nauna pa yan kesa sa mga Marcos. Nagkataon lang naman politiko to si Bongbong dahil sa tatay niya eh. Pero di ba ano sabi ng kanyang tatay na nilaglag ni Amy? Ano sabi? Wala kang alam. Totoo naman eh. Totoo naman po. Na talagang si President Marcos ngayon, si Bongbong Marcos ngayon, latecomer na siya pagdating sa politika. Mas nauna pa ang mga Romualdez dyan. Mas kilala na ho yan. Kaya nandun talagang galawan nila. Mas may tiwala ho sila. Kaya tingnan mo, hindi mo napapansin, halos lahat ng galaw ng administrasyon nakadepende sa Kamara. Tingnan nyo. Di ba? Ngayon, ipapatawag si Pangulong Duterte ng Kamara dahil doon sa Gentleman's Agreement. Ano sabi ni Marcos? Pansinin nyo to ano sabi ni Marcos? Di ba tinanong siya, pananagutin mo ba si Duterte? Wala nga dokumento, paano natin pananagutin? Sa kanya, putak lang. Salita lang. Pero dito sa Kamara, iimbestigahan, patatawag. Nagets nyo? Naandun Naandun talaga yung command. Naandun yung pinanggagalingan. Ang dating, parang inuutusan lang niya. Pumitik ka. Ito yung anuhin mo. Tungkol sa Gentleman's Agreement, Secret Agreement. Tas kami na bahala. Ganun ang dating. Kami na bahala. Hanggang dyan ka lang. Kasi tinanong ano ending ano ending ng sinasabi ni Marcos? Ano sinasabi niya? Di ba tinanong sa kanya kung didemanda siya o kung ano yung si Duterte? Wala naman dokumento. Paano natin siya mapapanagot? Di ba ganun ang sagot ni Marcos? Ano sagot ng Kamara?